nag-start kami maging born again. Ngayon po, ang naging type ko sa akin dito yung kapatid ko, yung sumigaw kanina, si Marshall. Pero bago niya po kami ma-invite dito, isang katutak po na invitation ang binibigay sa amin. Hanggang sa one time, nainis siya. Ngayon, pinagbigyan namin. Nung nakarating kami dito, iba pala yung feeling. Nung nag-serve ng church kami dito sa TFPC, yung feeling na yung problema mong pumagaan, na hindi mo naisip yung problema, naisip mo lang yung mag-glorify ka kay God. Actually, nung pagkatapos ng church namin, then consolidation, na-consolidate kami, doon na nangyari yung naiyak na kami dahil yung pagsisisi dahil sa pahirap namin kay God, gano'n. Then after that, yung EGR. Bago ko na sa EGR, bali, ang cell leader namin si Kuya Obeng. Siya yung naging cell leader namin. Pero, bago ko siya maging cell leader, alam niyo ba na niyaya niya ako mag-cell group, tinanggihan ko siya. Tinanggihan ko siya ng one time. Tapos, na-realize ko na mali yata yung ginawa ko. Kaya nung pumunta kami sa cell group niya, marami akong natutunan. Unang-unang natutunan sa kanya yung The Prodigal Son, yung God forgives, na kahit namin nagawa kong kasalanan, basta magsisi ka, matatawarin ka niya. Tutulong ko sa kanya yun. Tapos, ngayon, inintroduce niya sa amin yung pre-encounter. Ano yung magiging benefits kapag na-encounter mo si God? Hanggang sa dumating na kami sa EGR ngayon. Pagdating sa EGR, ito ka lang EGR pero entrance fee, mga 400 pesos. Ngayon, kinausap ko ni Kuya Obeng, 1 week before EGR, sabi namin, Kuya Obeng, gusto namin pumunta ng EGR, ang problema, yun nga, dahil sa budget. Ngayon, si Kuya Obeng yung ginawang way ni God para kami ay makapunta sa EGR. Bali yung pagpasok namin sa EGR, siya lahat ang nagbayad. Free. Then next, ano ba yung natutunan namin sa cell group, sa EGR, sa lahat-lahat? Yung natutunan namin within 2 months na kami maging born again. Ako kasi, ang natutunan ko is, ito yung tumatak sa isip ko, yung soul winning. Yung pagsisave ng mga soul. Kaya naisipan namin na kung kaya namin mag-soul winning sa mga sa mga kabataan, why not sa mga mas bata pa, sa mga kids. So nag-start kami bumuo ng Bible study sa mga bata. Okay, after kasi nung EGR, di ba, ang akala mo kapag natapos mo mag-EGR, malalayo sa temptation. Hindi ganun. Kasi nung away ko after ng EGR, mas gumawa yung temptation na lumapit sa amin. Yun na yung halos buong 1 week, nag-aaway kami. Saka nagdahilan na mataasan kami ng pride. Hanggang sa one time na narealize namin na hindi pala dapat ganito na nag-aaway kami. Kasi ito yung gagawing way ni Satan para mapasok kami dalawa ng sila ulit. Hanggang dun sa nag-umpisa namin sa post-encounter, itong post-encounter, tinapos na namin ng 8 weeks. Actually, nakagraduate na namin last week. We were waiting for water baptism. Ngayon naman, last 3 weeks nakakalipas, nag-start kami ng Bible study sa kanila. Kaya ang pinag-pray ko lang kay Lord, kahit 2 to 5 kids lang ang may share ko yung about sa Bible. Pero Dahil sa kalooban po ng Panginoon, na hindi lang po 2 or 5 yung binigay niya sa aming mga bata, kundi nung first namin gumawa ng Bible study, 21 kids yung binigay sa amin. Ngayon po, hindi lang po 50
dumaragdag pa po yung mga batang gustong matuto about sa Bible po. Bali, makalipas po ng 3 weeks, yung 20 students na tinuruan namin yung first Bible study, ngayon po ay almost 50 na po sila. So, itutuloy lang po namin ito hanggang makarami din. Sana kayo rin po, mabigyan po namin kayo ng idea paano po yung pag-share ng Bible study sa mga bata. Kung kaya po namin, kaya rin po. Lagi nyo na po isipin na lahat ng ginagawa nyo ay para kay God. Kung meron po kayo problema, lagi nyo lang isipin na sa tabi nyo lang si God, hindi nyo lang kumakayan. Live by faith and not by sight. Ayun po yung natutunan natin. Fix na kami na ay mag-born again. So, yun lang po. Ngayon po ay nagre-ready na kami sa aming soul at inire-ready po kami ngayon ni Kuya Obeng para sa aming matinding pagsubok na natin in 9 days challenge. So, yun lang po. Thank you very much. Imagine 2 months, in just 2 months, umahawak sila ng bata almost 50. Diba? Kung sila, kaya nila, kayo pa kaya. Diba? Kaya ka na ba? Kaya. Kaya ba? Kaya? Kaya, okay. So, siyempre lahat tayo, kailangan natin ng matinding training. Diba? Like si Kuya Boyet, kung paano na kami tinatrain, then si Kuya Boyet tinatrain ni Bishop. So, kaya guys, yung pag-attend ng cell group, mahalaga yan. Kaya huwag natin ipagsawalang bahala yung bawat week na dumadaan tapos hindi tayo nag-attend. Cell group, di ba? Kasi sayang yung mga matutunan natin eh. Di ba sa cell group, dito nga nag-uumpisa ang ating group. Okay. So, yun lang. Tapos na kami. So we have a guest band na tutugtog ngayon para sa ating